Paano ko panibago. At matagal na rin di ako napagpasalamat. Thank you po. At nabunot. Gawa ng 5 ang nilagay na lista. Kaya nabunot siguro. Biyaya po ang buhay. Ako yung nagpapasalamat kasi nga yung binalik uli ako din sa simbahan. Biyaya po na basta po nandito uli na nakakapag simba. Biyaya po yung buhay na ganon. Dati po ay hindi naman nga talaga. Ilang taon din hindi na kasimba. At thank you po sa mga ginamit, sa mga nagchat-chat lagi sa akin. Sa tele, makulit din eh. Lagi ang inano yung papasko. Ay, joke lang po. Biyaya po kasi may mga makakulit din na kapatiran at nag-encourage na bumalik uli. Thank you po. At ako salamat kasi nga, hindi naman nga parang hindi, yung pagbalik ko ay hindi talaga kalugihan at biyaya pa rin talaga. Dahil sa trabaho, biyaya din, may malapit na trabaho at ginagamit. At yun nga, ay biyaya dahil nakakapagtapat sa giving kahit hindi naman ganun kalaki nabibigay. Biyaya po kasi katulad nun sa lipa sa trabaho pero hindi man nakapagbigay talaga kasi nga hindi nakakasimba. Salamat ngayon kasi nga natitrasyo ko din pagbibigay at biyaya din na may naibibigay pa rin kasi nga ganun ang buhay talaga pag ang yung binigay mo sa Diyos yung buhay ay biyaya at talaga may iba. At salamat din po sa ginagawa sa buhay ko kahit na pamali-mali pero ako nandito pa rin. Thank you po kasi malaking bagay po yung ikaw ay nandito sa simbahan na kahit may mga sablay pag nandito ako sa simbahan itatama talaga yan. Ano po? Salamat po kasi nga kahit ganoon ay may simbahan na nandito. Iba yung physical na talagang face-to-face na nakakasimba. Kaysa doon sa online lang. At nag-online lang yung pagbukas, wala namang ginagawa. Kung ano ginagawa, at hindi talaga nakikinig. Parang minsan nga nagtatthumbs up lang, nag-react lang, ganun lang. Pero salamat po, may biyaya po ang Diyos. At ako ay nagpapasalamat at nakakapagbigay din. Maging sa amin nga po, biyaya din kasi nga nakaka-sustain naman araw-araw kahit hindi naman nga biyaya po na merong trabaho din, nakakapagbigay din. Pero ako nagpapasalamat talaga kasi nga na hindi naman pinagkukulang din naman. Nagkukulang o hindi naman yung pinaghihirap na nagugutom, ganun po. Biyaya po sa amin at ako ay nandun din. At yung iba din yan pag nasa bahay kasi nga pag nasa bahay ka ay biyaya na nakikita mo yung basta yung lay sa bahay, nakikita mo yung kaysa doon sa malayo. Ano po. Salamat kasi ang buhay ay ako yung papasalamat kasi nga unang-una din yung sa kaligtasan at yung sovereignty ng Diyos na pinag-aaralan din namin. Arin na may alam ko na rin naman yung sa sovereignty kasi yung sabi nga, salamat kasi nga ang pagiging sa soberano, yung pag naisip mo yung ang Diyos ay soberano ay nakapapakalma yung mga bagabag sa buhay natin. Parang basta yung pag sa soberano at tinignan mo ang Diyos, kung may mga naisip pa na hindi ayos, may taranta ka sa mga ganoon, pag inisip mo yun, huhupa talaga at huhupa lahat yung iyong bagabag sa buhay. Ano po? At salamat kasi nga, Kristiyano, at hindi man nga, sabi nga, dapat tayo bilang isang Kristiyano ay nabubuhay sa pagtitiwala sa Diyos. Biyaya yon kasi nga, kung wala tayo sa iglesia, sa Diyos, kapag may mga problema, kung ano nang iniisip wala na. Kasi nga, walang Diyos At yun ang biyaya sa atin na kasi nga, may Diyos tayo na pinanghawakan, pag sumablay sa atin tayo, pero kapag tayo nakapag-church, nag-pray, basta ng Biblia ay nare-recharge po tayo. Ano po? Yun po, salamat kasi nga ako ay muli na nandito. Salamat nakapagpasalamat din, matagal-tagal na rin. At ang buhay na ligtas ay biyaya talaga kung ating iisipin. Kasi nga yung pag ang hindi kaligtas ay sabi nga ay magsaya ka na dito sa mundo. Pag iisipin mo at bubulahin mo talaga, ay magsaya ka na sa mundong ito. Pero salamat, tayo ligtas, tayo po i-treasure po natin yung kaligtasan natin. Thank you po.